Magandang umaga po sa bawat isa. Happy Sunday po. Maaari po ba magbatian ng bawat isa? Wearing their sweet smile. Opo. The shortest distance daw po between two person is smile. O magbatian na po. Parang galit-galit po eh. Okay. Okay na po yun? Nagbatian na. Ikinilulugod ng Panginoon na tayo ay naparito. Bagamat iba't iba ang kondisyon ng ating puso, andyan ng masaya. Kasi nakareceive na siguro ng bonus, ano po. Or malungkot naman due to sickness or financial difficulties o maaaring nawala ng mahal sa buhay. Di po ba? Pero ang kagandahan po nun, pinili pong pumarito upang sama-samang magbigay handog ng papuri para sa Panginoon. Sabi po sa Psalms 139, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Maaari pong tumayo na ang bawat isa habang babasahin po natin in reverence for God's Word. All together, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Ang awit pong ito ay pagpapaalala na kailanman hindi nawala ang paningin ng Panginoon sa atin. And that He cares so much for us. Maaari pong sumabay sa awit. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. While the music is playing, maaari pong makipagdulog sa ating Panginoon if you have something in your heart na gustong iparating sa Panginoon. You can pray. He's listening to us.
How pleasant it is to know that a living God is too personal to us and that He cares so much for us. He knows every details of our lives. At napakainam pong malaman na minahal niya po tayo by giving His only begotten Son for our eternal life. The best gift na na-receive po natin in our entire life, I think. Kaya nga po, tayong lahat ay magbigay ng lahat papuri sa Panginoon who gives the best for us. Wag pong mahiyang pumalakpak. Jesus, you're alive. You are alive. You are the reason why. Jesus, you're alive. You are the life and resurrection. Sumabay na po sa amin. Jesus, you're alive. You are alive. You are the reason why. Jesus, you're alive. You are the life and resurrection. Whoa, I live to worship. I live to worship you, and I give my all to you. I give my all to you. You give your best for me, and I live to testify. I live because you died, and I give my all to you. I give my all to you. You give your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Jesus, you're the only one I want. You're all I'm living for. Jesus, you are holy. All the glory is forever yours. Whoa, I live to worship. I live to worship you, and I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me, and I live to testify. I live because you died, and I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. I live to worship. I live to worship you, and I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me, and I live to testify. I live because you died, and I give my all to you. I give my all to you. You gave your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Amen. Natatangi po ang ating Panginoon. God is so good to us. And His goodness brings Him to giving and giving without any condition, without expecting anything in return. Well, kahit na po anong balak nating best na ibigay sa Kanya, nothing can match to what He has given us, di po ba? The only thing He desires from us is to love Him first, to love His heart, and to obey Him.
God honors such attitude. And in time, in due season, we will reap our reward. And while we wait for that grand day, let's give our all praises to the Lord through our worship and thanksgiving. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee.
may take your seats. Let us continue to express our adoration of God. It says in Psalm 145, verses 1 to 3 and 21, I will exalt you, my God and King, and will praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. I will praise the Lord, and may everyone on earth bless his holy name forever and ever. Let's pray. Yes, Lord, you are worthy of all glory and honor and praise. You are good, mighty, and great. You are wonderful, beautiful. Your splendor no one can fathom. You are the perfect Lamb, faultless and blameless. You are holy, and we are not worthy. Forgive us for the many times we do not reflect your goodness and fail to treat each other as your creation. For the times we celebrate unloving behavior. Forgive us for not showing mercy, the same mercy you generously gave us to our neighbor. Forgive us for not reflecting who you are to the world, for not being a living testament of Christ. Help us, Father, to always call on you, to develop a muscle of doing as you have commanded and being who you want us to be, just as Jesus did when he came on earth. Empower us with your Spirit, as this is only possible through you. Thank you because we can call upon you because of what Jesus did on the cross. Thank you, Lord, for keeping your covenant. Truly, you are the promise keeper. We praise you, for you are good and your steadfast love endures forever. Amen. At this moment, we will pray for the children of CCBC, including those joining us online. May I request the kids to come here in front so we can all see you and lay our hands on you. Sige po, let's pray. Our Abba Father, we lift up to you our children because we acknowledge that you are in. Lord, you know every hair on their head. You know when they rise and when they fall. So to you, we entrust them. Help us to point them to you, to remind these children that your love for them is everlasting. Fill them with true joy and peace that can only be found in you. May they see you in how the adults around them live their lives. May they never walk away from you, and may they draw their hearts closer to you. Lord, we pray that as they grow up, may they all the more enjoy their God-given life. May they thirst and yearn for you. May you be their guide, and may your glory permeate every corner of their life, that they may truly be salt and light of the world. We also remember the families in which these children belong to. We pray for protection, healing, reconciliation, and restoration. We pray for an environment of peace for these children, Lord, where they can healthily grow. Heal the wounds and restore the bonds that may have been strained or severed. In your mercy, bring healing to broken relationships. May you touch every family member with your grace and mercy, and remove any barrier that hinders reconciliation, and replace them with bridges of understanding, empathy, and love. We commit every child and family into your loving hands, Lord, knowing that you are able to do immeasurably more than we can ask or imagine. Amen. Thank you, kids. You may go back to your rooms and seats. Patuloy po tayong manalangin. Our God, the ultimate Lord and ruler of all, we want to remember the upcoming 2025 Philippine general elections. We thank you for government officials who believe your truth. O Lord, would you grant them godly wisdom and good counsel? We pray that the candidates for the upcoming elections may always choose integrity. Help our leaders to listen with open and humble hearts. May you also give them the wisdom to help create solutions that empower their constituents to thrive. May they put the welfare of others above themselves. We pray for collaboration and respect throughout our country. And we pray, Lord, that as a nation, we learn to love our neighbors, especially the most vulnerable among us.
Help us to answer your call to act justly, love mercy, and walk humbly with you. Give your people the strength to lead by example with radical, world-changing love. And Lord, we also lift up to you Nanay Letty's family. We thank you for the life she lived and the lives that have been touched by her. We pray for comfort and peace for the family. May your love cover them, especially at this time. We rest in the fact that one day we will reunite with her when you come again. Above all, we thank you because you are sovereign, and we know that you will not let evil prevail. We pray all these things in the name of Jesus, our Savior. Amen. Today, we will conclude our series on generosity with Brother Jimmy Tan as God's messenger. Before he delivers the message, let us first set our eyes on the screen and see how we can participate in his kingdom opportunities. Giving ourselves to God in worship includes investing our resources in helping build His kingdom. To know more about what it means to be part of a community, join our membership and baptismal classes every first and second Sundays of the month at 9:30 a.m. For details, please contact Daryl Nahos. If you are already a part of CCBC and are looking for venues to serve, the worship, music, and tech and communications ministries are open for more volunteers. If interested, please inform your life group leaders or contact Sister Apple Kasupanan. Hey youth, our after-service hangouts will resume today after the second worship service. Let's learn more about how we can express generosity to others as an overflow of God's goodness to us. See you. Get ready to spread some holiday cheer and join us for our Yam Christmas party and Thanksgiving fellowship on November 24 at 2 p.m. at the CCBC Annex. We'll celebrate the season with fun games, delicious food, and great company. Make sure to bring either chicken, pasta, or pizza to share. Don't forget to wear the colors or costume of your favorite Inside Out character. The top 3 best costumes will win special prizes. We can't wait to celebrate and give thanks with you. All women of CCBC, we invite you to a rodeo-themed night of praises, fun, and fellowship on November 29, 6 p.m. here at the Worship Hall. Simply scan the QR code to register, and let's get the celebration going with your best cowboy outfits. The Haggai Building Project's first phases are ongoing. Documents are prepared, drawings are finalized, and partnerships with professional suppliers are built. We need more of your prayer support and participation to see God's plan become reality. Pray that we find the right project manager to handle the progress of the project. Should you be interested or know anyone who might be, please contact Senior Pastor George De Ramos. We also encourage you to sign up and follow through with your pledges. In giving for this project, don't forget to label the envelopes before dropping them into our offering boxes or online accounts. Let's build the temple and be the temple. Our congregational meeting is coming soon. To prepare for this, please visit the registration booth at the facade after the worship service, or you may sign up online through the link posted at the CCBC family page. God's mission is ongoing and will not be stopped despite the challenges along the way. Let's join the privilege of seeing how God can faithfully provide when we say yes to serving Him and Him alone. Church, let us continue to be one in glorifying God by making disciples who make disciples through proclaiming Christ and loving our neighbors in the heart of the nation with the nations at heart. Come and join the CCBC family as we give our all to God, only all for Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Kaagad, hihingin ko po na kayo po ay tumayo
para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nais ko lang pong ipaalala na isa puso po natin ang katotohanan. Ang mga susunod na maririnig po ninyo ay mga salita po na nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagbabatayan po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, makikita po sa Matthew chapter 5, 25, verses 14 to 30. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I know that you're a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with a banker so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita. Makaupo na po kayo. Okay. Sino na po sa inyo ang nakarinig ng huni ng ibong Adarna? Wala pa, no? Pero meron po akong palagay ng tunog po ng ibong Adarna ay katunog ng boses ko. Dahil tuwing ako po ay nagsasalita, marami po ako nakikitang inaantok. No? Okay. Ngayon, bantayan po ninyo ang inyong mga sarili. Dahil magiging mapagmatsyag po yung mga ushers. No? Kapag nakita nilang parang may mga demonyong naglalambitin sa talukap ng inyong mga mata, lalapit po sila at may dalang blade at kalamansi. Okay, hindi po. Biro lang. Ginigising ko lang po kayo. Okay. Well, pinagpapalagay ko po na kayong lahat ay nabasa na yung Matthew, Mark, Luke, and John. Di po ba? Amen po ba? Okay. Sa maraming beses na pagbabasa nyo dito, meron po kayong mapupuna. Ang paboritong topic ng ating Panginoon. Ito ang lagi laman ng kanyang sermon, ito ang lagi laman ng kanyang pangangaral, ng kanyang pagtuturo, at ito lagi yung object or subject ng kanyang mga parables. At ano ito? Ito ang the kingdom of God. No? At ang kingdom of God ay lagi, maraming beses yung makikita sa Mark at saka Luke. Pero dito sa Matthew, makikita natin lagi ang the kingdom of heaven o kuminsan, the kingdom lang. No? Okay. Sa simula pa lamang po ng Matthew, makikita natin sa paghahanda ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo,
Ganito po ang pinahayag ni John the Baptist. Repent, for the kingdom of God is near. Paparating. No? At pagkatapos, nung magsisimula na po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pong public ministry, ito po ang naging kanyang pambukas. No? Na pagpapahayag, repent, for the kingdom of God is near. Okay, sa aklat lamang po ng Matthew, makikita po natin dito na 32 times binanggit yung pananalitang the kingdom of heaven. At pagkatapos doon sa 32 times na yun, 30 ay nagmula sa bibig ng ating Panginoon. Actually, marami pa po, no? Ay, hindi lamang po 32 to. Ako po nagbilang, hindi po ako gaano marunong magbilang. Okay. Tingnan po ninyo, no? Maging dito po sa ating pinagbabatayan po ng ating mensahe doon sa Matthew chapter 25, makikita po natin na dito rin ang pinag-uusapan. Doon sa verse 1, no, at that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins. Ibig sabihin, ipapaliwanag o ilalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng parable ang kingdom of heaven. At yung pong doon po sa verse 1 yan, no? At pagkatapos pong naikwento niya yung unang parable, sinundan pa niya ng pangalawang parable. Ito po yung pagbabatay ng ating pag-aaral. Again, sabi niya, pagpapahiwatig na ito ay kingdom of heaven din, na maglalarawan din sa kingdom of heaven. It will be like a man going on a journey, ang sabi ng Panginoon. So, makikita natin na ang pagiging pangunahin sa New Testament ng tema ng Kingdom of Heaven. No? Pero, sa inyo pong palagay, saan po unang pinahiwatig ang Kingdom of Heaven sa buong Biblia? Sa Genesis chapter 1. Sa unang-unang aklat ng Biblia at sa unang-unang kabanata. Dito, ipinahiwatig ang Kingdom of Heaven. Ano sabi doon? Makikita po natin sa verse 26, Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. At ang ginamit po sa Hebreo na salitang rule ay ang salitang rada. At tignan po ninyo ang kahulugan nito. Definition, to rule, to have dominion, to subdue. At kung titignan po natin ang mga pananalitang ito, these are kingdom language. No? Ito po ay kingdom language, to have dominion. No? At pagkatapos inulit ng Panginoon doon sa verse 28. No? So, makikita po natin ang pagiging sentro bilang tema sa Biblia ng Kingdom of Heaven. Okay, doon po sa kung babalikan po natin, kung Genesis chapter 1, kung titignan po natin ito ng buo, no, makikita po natin na ang nilikhang daigdig ng ating Panginoon ay nais niyang maging karugtong ng kanyang paghahari katulad nung sa langit. Okay? So lumikha siya ng daigdig na kung saan ito'y magiging karugtong ng kanyang kaharian. At dito sa kaharian, mahalaga pong maunawaan natin kung paano po ang paghahari ng Diyos. Okay? Kung susuriin po natin ang paghahari ng Diyos, ito po ay characterized by His generosity. It is a kingdom of generosity. Sa chapter 1 lamang po, no, makikita po natin na 7 beses na binanggit ang pangungusap na to. And God saw that it was good. Pagpapahiwatig na lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti. Okay? Okay. Sa unang pagkakataon na gumawa siya ng ganito, sinabi, ito'y mabuti. Hanggang siya ay matapos. Pero mabuti para saan? Kung titignan po natin, hinahanda ng Diyos ang daigdig na to para sa mga buhay, sa mga nilalang na kanyang paghaharian. At ito ang tao. At dito po, sa pagsabi niyang it was good, ibig sabihin, God is being generous. Lumalabas po na sa paglilikha ng Diyos, nais niyang iparanas sa kanyang mga lilikhain yung kanyang generosity. Okay? Isa pong mahalagang katangian ng Diyos ay ang kanyang generosity. Alam po natin yon. God is full of grace. Nilikha tayo ng Diyos
Eto po, nilikha po tayo ng Diyos, hindi dahil kailangan tayo ng Diyos. Huwag po nating iisipin yon. Ang malaking pagkakamali po ay ang isipin natin na kailangan tayo ng Diyos, kaya niya tayo nilikha. Sa ganong kaisipan po, mga kapatid, minamaliit at tinatawaran natin ang grace at generosity ng Diyos. Tingnan po natin na sabi ni Paul doon sa Acts chapter 17. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. Ito po'y pinagpapakilala niya ang ating Panginoon. Okay? And He is not served by human hands as if He needed anything. Hindi po nangangailangan ng Diyos ng anuman. No? Rather, He Himself gives everyone buhay. Pagkatapos yung hininga para sa pagpapatuloy ng buhay at lahat ng pangangailangan ng tao. So this is a kingdom of generosity. Itong kingdom na ginawa ng Panginoon. Lahat ay binigay niya for the flourishing, para mag-flourish tayo and to thrive. Nilikha niya tayo para maiparanas sa atin ang kanyang generosity. At yan po ang larawan ng kingdom of heaven. God reigns by having all the subject of His kingdom experience and enjoy His grace and generosity. Okay, tingnan po natin gaano ka-generous ang Diyos na ito. Binahagi niya ang paghahari ng daigdig na ito sa tao, sa atin. Actually, dito po namangha si David doon sa kanyang psalm. Sabi niya, what is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. You made him a little lower than the angels. You gave him glory and honor. Pagkatapos you made him ruler. So namamangha si David dito sa grace at generosity ng Diyos na ito sa tao. Sa magitan ng tao na kanya nilikha ayon sa kanyang larawan, in His image, ang tao ay nilikha to be a faithful reflection of who God is. Man was created to represent the God who is Spirit in the physical world that God created. God wants to partner with man in ruling the kingdom of heaven here on earth. Okay? Yan po yung mga image bearer. Okay? At pagkatapos, hindi po pinabayaan ng Diyos na, okay, likhain ko kayo, bahala na kayong maghari dyan. Hindi po pinabayaan ng Panginoon yon. God, in-equip po niya ang tao, ipinagkaloob sa tao ang lahat ng kakayahan, ang lahat ng kapangyarihan, at lahat ng talino na kailangan ng tao para maisagawa ang binigay na gawain ng Diyos sa kanya, to rule the earth. Okay. Man was created fully equipped, no? To carry out the task of ruling the earth on God's behalf. Maging ang ating kakayahang palaguin, ang mga lahat ng pati po yung kakayahang palaguin, ang lahat ng ibinigay ng Diyos ay binigay sa atin. Tandaan po ninyo, ang pagkain po nila noon ay mga halaman. At pagkatapos ibinigay sa tao ang gawaing pagpapayaman at pagpaparami at pagpapalawig ng mga ito, nakakainin ng marami. At ganun po ang paghahari ng tao. Tignan po natin ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 8. Ito pong eksenang ito po ay si Moses nagbibilin sa mga Israelita dahil papasok din sila sa lupang pangako na sinabi ng Panginoon na lupang sagana. Di po ba? At pagkatapos, baka makalimot sila. Ang sabi niya, Deuteronomy 8:17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Makakalimutan nila ang Diyos ang nabigay sa kanilang kakayahan na gumawa ng wealth. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang sabi niya. So, lahat ay binigay sa tao para maisagawa ang gawaing paghahari dito sa lupa. Kaya kung titingnan po ninyo, ang tao ay nilikha ng Diyos na parang magsasaka. No? Siya yung magtatanim kasi lahat ng nilalang noon ang kinakain ay mga halaman. At pagkatapos ginawa ng Panginoon, iniligay siya sa garden at pagkatapos para palaguin ang mga halaman. At pagkatapos dito'y paramihin. So, ito po ang larawan ng paghahari ng Diyos. Ito po ang larawan ng mga rulers ng mundo. Sasabihin natin, teka.
Hindi yan larawan ng hari. Yan ay larawan ng isang tagapaglingkod. Di po ba? Servant yan. Ang ginagawa niya ay para sa nakakarami. Nagpapagal siya para sa nakakarami. Di po ba? Pero yan po ang larawan ng Kingdom of Heaven. Tignan po ninyo, ang definition po ng Panginoon ng to rule is to serve. At binaligtad lamang natin yan dahil sa ating pagiging masama ng tao. Jesus said to them, "The King of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that." Sabi niya. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. Tapos tignan nyo, for who is greater? Sino ang mas dakila? Siya na nakaupo sa mesa na pinaglilingkuran o siya na nakatayo na naglilingkod? At ang magiging sagot, di yung nakaupo sa mesa, sabi ng Panginoon. Is it not the one who is at the table? Pero tignan niyo po ang idinugtong niya. But ang sabi niya, ako, the King of the universe, the mighty Creator God, I am among you as one who serves. At ganito po ang ating Diyos. Ang kanyang paghahari ay larawan ng kanyang generosity. At nais niya na ang tao ay maging karugtong ng kanyang paghahari, kaya ang larawan ng isang hari dito sa mundo ay dapat larawan ng isang tagapaglingkod. Okay. Pero ang trahedya po ng ating kasaysayan ay ang tao, sa halip na maghari, ito ay siyang pinagharian. Instead of ruling on God's behalf over all creation, He's now being ruled by sin. Naglaong paghahari ng Diyos dito sa lupa. Kaya ang mundo'y pinaghaharian, hindi na ng generosity ng Diyos, kundi ng mapang-aliping kasakiman ng tao. O yung tinatawag nating greed. Okay. At mga kapatid, ang greed po, mga kapatid, pag nagsimula sa atin, ito'y patuloy pong lumalago at tumataas ang antas. Magsisimula po yan sa grade 1, grade 2, grade 3, hanggang makagraduate. Okay, ginigising ko lang po kayo. Kaya ang mundo'y pinaghaharian po, yun nga po, hindi na ng generosity ng Diyos, kundi ng kasakiman. Okay. Tayo, na pinagkalooban ng Panginoon, ng kakayang gumawa ng yaman, ay naging makasarili. Sa halip na iparanas ang generosity ng Diyos sa marami sa magitan ng pangangalat ng mga naging bunga ng ating kakayang lumikha ng yaman, na galing din naman sa Diyos. Ang mga naging bunga nito ay ating sinarili. Okay? Ito ay kapayagan na ang daigdig na ito ay hindi na kaharian ng Diyos. Tingnan po natin ang sabi ni Paul patungkol sa greed. Ang sabi niya, "For this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person." At tignan po ninyo ang sabi niya patungkol sa greedy person. "Such a man is an idolater." Ano po ba yung nagkukumit ng idolatry? Hindi po ba yung nagbibigay ng mas malaking pagpapahalaga kaysa sa Diyos sa isang bagay na hindi yung Diyos? Di po ba? So kung mas mahalaga sa atin ang ating yaman kaysa sa Diyos o kaysa sa iba, sa ating kapwa, we're committing idolatry. We're idolaters. At ang mga ito, they will never inherit the kingdom of God. Ang sabi niya, the kingdom of Christ and of God. Nawala dito sa lupa ang paghahari ng Diyos. Pero mga kapatid, ang generosity ng Diyos ay hindi tumigil. Okay. Dito po sa Genesis chapter 6, alam po ninyo, ito po yung chapter ng the Great Flood. Okay? Ito po, pinahayag po ng Panginoon ng dahilan
kung bakit niya pupuksain ang sangkatauhan maliban sa isang pamilya. Ang sabi, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Ang sabi niya, okay, pagkatapos po ng Great Flood, do sa Genesis chapter 9, humupa ng baha, at pagkatapos magsisimula ng muli sila Noah, eto ang sabi, ang pangako ng Panginoon kay Noah, never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. Ang sinasabi ng Panginoon, walang pinagkaiba. Ang dahilan kung bakit niya pinalubog o pinuksa ang maraming tao ay umiiral pa rin. Tignan po ninyo, every inclination of the human heart, hindi niya sinabing will be, kundi is evil all the time. Nananatili ang tao sa kanyang makasalanang kalagayan. Pero sa kabila nito, ito ang pangako ng Diyos kay Noah. Doon sa verse 22 ng Genesis chapter 9:10. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ang sinasabi niya, magpapatuloy yung cycle at rhythm ng buhay. Kung tumigil ang mga ito, lahat patay na tayo. Ibig sabihin, kung ito ay umiiral, ang mga bagay na ito, ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin, mananampalataya man o hindi, ay nabubuhay sa ilalim ng grace ng Diyos. So ang generosity ng Panginoon ay hindi tumigil. Ibibigay pa rin ng Diyos ang lahat ng pangailangan ng tao. Gaya sabi ni Paul, we live and breathe and have our being dahil sa Panginoon. Tama po ba? Doon sa Acts 17 din. Ang buong mundo ay patuloy na nakararanas ng generosity ng Diyos. Pero walang kumikilala sa katotohanan ito. Walang nagpapasalamat, walang pumupuri, at walang sumasamba sa tunay na Diyos. Ganito po ang kalagayan ng tao bago dumating ang Panginoon. Sa buong daigdig, ang ngalan ng Diyos ay hindi binabanal. The name of God is not being hallowed. Wala nang kumikilala sa kabanalan ng Diyos, wala nang kumikilala sa paghahari ng Diyos. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, ito ay pagbabalik muli ng paghahari ng Diyos. Kaya nung pagdating niya, ang naging announcement ay repent for the kingdom of heaven is near. Okay, at tignan po natin ang naging panalangin na itinuro ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6. Ito po ay bahagi ng tinatawag na Sermon on the Mount. At marami po nagsasabi, this is the greatest sermon na binigay ng Panginoon. Okay? The Sermon on the Mount. Dito sa Sermon on the Mount, tinuro niya yung ganito. This is then how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ito po ay plea, ito po ay pakikiusap, o ito ay panalangin ng ating Panginoon na manumbalik ang pagkabanal, ang pagiging banal ng pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, kilalanin ng marami, kilalanin ng mga tao ang kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, makilala ng mga tao, maunawa ng mga tao, ang Diyos na ito at sila'y maging mananamba. Kung sila'y naging mananamba, then God's name is hallowed. Tinitreat as holy. At sa ganong pagkakataon, umiiral ang paghahari ng Diyos. Kaya dinugtong niya, your kingdom come. Yun po ang kanyang panalangin, na umiral muli ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Kaya, ang pagtawag ng Panginoon sa bawat magiging tagasunod niya, dati, tayo mga farmers, ngayon, tayo magiging fishers of men. Okay? Larawan pa rin po ba ng paghahari ng isang hari ito? Yes. Maaaring nagkaroon po tayo ng kaisipan na ang paghahari ng Diyos ay mangyayari lamang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Pero, sa kanyang pagbabalik, kung inilirawan ng Panginoong Jesucristo ang kaharian ng Diyos,
Maliwanag na kanyang pinapahiwatig na ito ay narito na. Ang paghahari ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pastor na already but not yet. Okay. Kung tayong lahat ay tunay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, no, at pinagkaloob na natin ang ating mga sarili sa Panginoon, ibig sabihin nabubuhay tayo nagpapasakop sa paghahari nitong Haring Jesus. Ito ang kaharian ng Diyos. Noon po, ang mga Pariseyo ay nagtanong sa Panginoon. Tinanong nila, kailan ba babalik ang paghahari ng Diyos? Kailan darating ang kaharian ng Diyos? At ang larawan pong tumatakbo sa kanilang mga isip ay ganito. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos, nandun ang hari sa harapan at sa kanyang likuran ay ang laksa-laksang mandirigma ng langit na handa ng agawin ng kapangyarihan mula sa Roma at sa lahat ng mga naghahari-harian din sa mundo. At luluklok ang haring ito, siya maghahari sa buong mundo. Ganun po ang kanilang nasa isip. Pero tignan po ninyo ang sabi ng Panginoon. The coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Hindi ito spectacle na ating makikita. No? Nor will people say, here it is, or there it is. Because the kingdom of God is in your midst. Nasa inyong kalagitnaan. Hindi nyo nakikita, pero nandiyan. Ganito po pinaliwanag, kung kilala niyo po yung theologian na si N.T. Wright, ganito po niya pinaliwanag ito. Okay. Maaring sa ating mga buhay, dumating na yung pagkakataon na tayo nagtatanong, bakit hindi nanghihimasok o nakikilam ang Diyos sa tuwing may mga mahihirap na inaapi, mahihina na nilalapastangan ng mga makapangyarihan? Bakit hindi kumikilos ang Diyos sa mga ganitong mga kasamaang nangyayari sa mga mahihirap, sa maliliit, sa mga walang kapangyarihan, ipagtanggol ang sarili mula sa pang-api at kasamaan? Bakit walang ginagawa ang Diyos? Dahil, mga kapatid, ang pagtugon ng Diyos dito ay hindi pagpapadala ng mga tangke o ng mga mandirigma. Ang tugon ng Diyos dito, He will send the blessed ones. At sino itong mga blessed ones na ito? Ito po yung nilarawan ng Panginoon sa Matthew chapter 5. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Blessed are those who mourn. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, the merciful, the peacemakers, those who are persecuted because of righteousness. Alam ko na sabi ng Panginoon, for theirs is the kingdom of heaven. Ito po ang maghahatid ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sila po ang magpaparanas ng generosity ng Diyos dito sa lupa. At makikita po natin, mga kapatid, ang mga blessed ones na ito, sa panahon ng salot, nung nagkakaroon po ng mga pandemya, no? Mga salot na maraming namamatay, ang mga blessed ones ito, sila po yung alam po ninyo, ang ginagawa nun sa pag mayroong salot na ganito, yung kanilang kapamilya, kung nakita nilang may mga sintomas na, pinapalaya sa kanilang mga bahay at iniiwanan sa daan para hindi sila mahawa. O kaya umaalis, nagsisilika sa mga tao. At lahat ng may sakit ay iniwang walang nangangalaga. At pagkatapos, ang blessed ones na ito ay sila ang gumawa ng alaga sa mga may sakit na to. Hindi alintana na pwede silang mahawa. At pagkatapos, sa panahon po ng kawalan ng katarungan, sila ang mga dumadalaw at umaaliw sa mga nakapit sa kulungan. Sila ang kumakalinga sa mga bata na ulila at sa mga sanggol na iniwan sa kalsada ng kanilang mga magulang dahil hindi nila nagustuhan yung kanyang naging kasarian nung ito'y iniluwal ng kanyang ina sa sinapupunan. At dahil dito, sila po'y nangalaga dito, no? Sila ang nagpakain sa mga nagugutom at nagtataguyod sa mga balo, sa mga widow na walang kapangyarihan, kakahiyahan na itaguyod ang sarili. Dahil ang mga blessed na ito, mga kapatid, dahil sa mga blessed na ito, sila ang nagsimula at nagtatag ng mga unang ospital, ng mga unang bahay ampunan, nakakalinga sa mga naulila, sa mga unang bahay na kumakalinga sa mga walang aasahang katulad ng mga balo.
Maging ang mga paaralan, mga kapatid, na kung dati ang edukasyon ay para lamang sa mayayaman at sa mga dughong bughaw, kaya sila lagi ang nananatili sa kapangyarihan at sa taas. Ngayon, sa pamagitan ng mga blessed ones na ito, nagpasimula sila ng mga paaralan na tinatanggap nila ang lahat na walang itinatangi, Jews or Greeks, slave or free, male or female. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa kanila, you are the salt of the earth. Sabi niya, you are the light of the world. Ang sabi niya sa mga blessed ones ito. Sabi niya, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Ang sabi niya, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand so that it may give light to everyone in the house. So, ang mga blessed ones na to are the ones who are preserving society at sila nagbibigay ng liwanag sa marami. Kaya sa susunod na magtatanong kayo, bakit walang ginagawa ang Diyos? Tanungin mo ang iyong sarili, bakit ka walang ginagawa if you are a blessed one? To the blessed ones, pinaranas muli sa daigdig ang generosity ng Diyos. At yan, kapatid, ang larawan ng paghahari ng Diyos. This is the kingdom of God in our midst. Kaya sa susunod, yun nga po. Kaya ang kingdom of God ay dumating na and it is expanding. It is advancing one soul at a time. Sa mga pagkakataon na ang isang tao ay nakaranas ng grace at generosity ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod, lumalawak po ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Okay. Ang haba ng introduction, pupunta na po tayo sa ano. Ito po yung larawan ng ating ng mga blessed one, no? The kingdom regained. Okay. The subjects of the kingdom. What is expected of the subject? Okay. Doon sa Matthew 25, finally, nandito na tayo, balik tayo doon sa parable. The man who had received the 5 bags of gold went at once. At once, ang sabi, kaagad. Ginamit niya ang pinagkatiwala sa kanya. Ito ay dahil alam niya kung ano ang inaasahan sa kanya. No? Ganon din ang mga tunay na kabahagi ng kaharian ng Diyos. Those who truly abide in Christ, na dapat sila ay mamunga kung ano ang ibinunga ni Kristo. You will know them by their fruits, ang sabi ng Panginoon. Ang mga tunay na mga tagasunod ni Kristo, alam niya kung ano ang inaasahan, alam ng lingkod ng Panginoon kung ano ang inaasahan sa Kanya, ang ipalaganap ang paghahari ng Diyos kung nasaan siya naroon. Gaya na sila lagi sinasabi ni Pastor. Munti ko na siya matawag ng Panginoon. Sabi niya, ministry happens where CCBCers are. Okay? Hindi ito, at ang paggawa ng mga ito ay hindi po option o hindi po itong mga bagay natin pagpipilian na gagawin ko ba o hindi ko gagawin. Pakinggan po ninyo sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6. Be careful not to do your acts of righteousness. Alam po ninyo, pag sinabi ng Panginoon na acts of righteousness, ito po yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Okay? Na makikita natin doon sa na tinatawag na Mosaic Law. Dito sa Mosaic Law, ang pagsunod dito ay mandatory. Kasi ito po, pag ginagawa po nila yung mga utos ng Diyos, ito po ang magdi-distinguish sa kanila na sila ang covenant people of God. So, they are set apart. No? They are set apart. So, yung acts of righteousness na to ay dapat kanilang pinapractice to distinguish them from the rest of the nations. Okay? Tapos, tingnan niyo po ninyo, Matthew chapter 6, verse 1. Pagkatapos doon sa verse 2, sabi, so when you give to the needy, ang sabi niya, so makikita natin ito ay mga gawang ng acts of generosity, di ba? Verse 5, and when you pray, ang sabi niya, and when you fast. So ito yung mga practices na kanilang ginagawa. At mga kapatid, pag sinabing when you fast, basahin po ninyo yung buong Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, wala po kayo makikitang salitang fasting. Alam po ang ginagamit doon na salita?
when you deny yourself. So, yun po ang fasting. So, eto po yung mga practices that distinguishes the covenant people of God from the rest of the nations. Pansinin po ninyo ang pagkakasabi ng Panginoon. When you give to the needy, hindi niya sinabing if you give to the needy. Hindi niya sinabing kung magbibigay kayo. Ang sabi niya, tuwing magbibigay kayo. Dahil ito'y kanilang inaasa. Sila'y inaasa na gagawin nila ito. At ganun din po lahat ng mananampalataya. Inaasahan na ito ay ating ipapakita. Okay. Tingnan po natin yung verse 24 ng ating parable. Then the man who had received one bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. And here is what belongs to you. Okay, pansinin po ninyo ang lingkod na ito. Hindi kung paano lalagaw ang pinagkatiwala sa kanya ang kanyang nasa isip. The goal was not at all in his mind. Ang kanyang nasa isip ay ang kanyang sarili. Kung paano niya iingatan na pangangalagaan ang kanyang sarili mula sa kanyang amo. Ang kanyang ginawa ay act of self-preservation. Ito'y dahil sa kanyang takot sa kanyang sariling buhay. He wants to preserve his life. Okay. Meron pong isang kapatid tayo, at hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya. Ako na po ang nagpasya na hindi banggitin ang kanyang pangalan. Nung pong siya ay naging tagasunod ni Kristo, kaagad alam niya ang kanyang gagawin. May bahagi ang mabuting balita na nagdala sa kanya sa Panginoon. Sa kanya pong pinapasukan, lumikha po siya ng pagkakataon o lumikha siya ng opportunity to share ang kanyang testimony at ang gospel. At hindi po madali ito para sa kanya. Dahil nagkaroon po siya ng isang madilim na bahagi ng kanyang buhay. At mula sa madilim na bahaging ito ng kanyang buhay, dito po siya iniligtas at hinango ng Panginoon. Ganun pa man, hindi po madaling ikwento ang mga bagay na to. Kasi parang bubuklatin mo ang iyong sarili sa harapan ng marami. Parang mistulang huhubaran mo ang iyong sarili sa harap ng marami. Siya ay naghanda sa kanyang kaarawan at pagkatapos inimbitahan niya lahat ng kanyang mga opisina at sa okasyong ito, ibinahagi po niya ang kanyang kwento, ang kanyang personal na kwento. Sa buong pagkakataon na ginagawa po niya ito, malakas po ang kabog ng kanyang dibdib. Pero buo ang kanyang loob na ito ay maisagawa. Hindi niya inalintana ang maaring mangyari pagkatapos nito. Maaring tanggihan ang kanyang ginagawa, maaring siya'y pag-usapan, libakin, bumaba ang tingin sa kanya at kung ano-ano pang pwedeng mangyari na maaring ikalagay pa nga sa alanganin ng kanyang pong kalagayan sa kanyang trabaho. Tinalikuran niya ang kanyang sariling kapakanan para maisulong ang kaharian ng Diyos sa pag-asang maliligtas din ang kanyang mga kasama at maging tagasunod din ni Kristo. Mga kapatid, ito pong ginawa niya ay nagbunga ng isang Bible study group na hindi bumababa sa 15 ang naging mga nakikibahagi. At dahil po dito, ang ilan sa kanila ay nabautismuhan at naging miyembro ng iba't ibang local churches kung saan-saan. Ganito po ang naging bunga nito. Siya ay naging generous ba? Yes. Dahil ang generosity ay may cost sa atin. It requires not only our resources, but ourselves. It requires us to sacrifice ourselves. Sa pagkakataon na siya ay nagbabahagi po ng kanyang testimony, hindi po ang kanyang sariling kapakanan ang kanyang sinusulong, kundi ang kapakanan ng kanyang binabahaginan para sila man ay makaranas ng pagliligtas ng Diyos. And that is generosity and that is the kingdom of God. Okay, alam po ng kapatid na to na kung ano ang inaasahan sa kanya at kaagad siya gumawa ng hakbang para isagawa ito. Marami sa atin na nagkasya na sa kaisipan na ligtas naman ako, okay na ako. Tignan po ninyo ang sabi ni N.T. Wright doon sa kanyang aklat na Into the Heart of Romans. Salvation is not just God's gift to His people, it is God's gift through His people.
So, ang salvation ay dadaan sa atin at yun ay bahagi ng ito'y magiging kabahagi tayo sa salvation ng marami. Marin tayo po sa ating kasalukuyang kalagayan sa inyong opisina ay nagsisikap na umangat ang kalagayan sa inyong trabaho. Ang lahat na naging kakakbangin mo ay tama dahil nagbubunga ito ng unti-unting pagangat. Napakinabangan mo rin yung ugnayan mo sa iyong mga opisina dahil nakatulong sila sa iyong pagangat. Ngunit sila ay hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. At alam mo, dapat sila ay makarinig. Pero natatakot ka sa maaring ibunga nito. Paano kung nagpahay ka ng gospel at tinanggihan nila? Alam po ninyo mga kapatid, ang pagbabahagi ng mabuting balita ay napaka-personal. Hindi lamang sa nagbabahagi, ganun din sa binabahaginan. Para kang nagbubukas ng mga closet nila, no? na pinili na nilang isara. Habang binubuksan mo rin ang sarili mong closet sa kanila. Kaya mas madali pong mag-share ng gospel sa isang estranghero. Convenient siya pa sa inyong pareho. Sa iyong nagbabahagi at sa iyong binabahaginan. Pero sa isang taong kailala mo at nakakasama mo araw-araw, it is very costly. Tandaan po natin, ang utos ng Panginoon is to make disciples. Paano kung sila hindi na naging komportable sa pakikinig? At umayaw na, pwede magbago ang tingin nila sa iyo at ang kanilang pakikitungo sa iyo, malalagay sa alanganin ng aking pagangat. So you dare not rock the boat. No? So as you may lose the thing you're working so hard for and the life you have with them as your friends, you opted not to share the gospel just to preserve the life you have right now. Ano po sabi ng Panginoon patungkol dito? Matthew 25:24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world and yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. Mga kapatid, walang hiningi sa atin ng Panginoon na hindi siya ang unang nagbigay. Wala siyang ipinagawa sa atin na hindi siya ang unang gumawa. Kaya noong hiningi niyang ipagkaloob natin ng ating mga sarili, ito'y dahil siya ang unang nagkaloob ng kanyang buhay para tayo ay maging kabahagi ng kanyang kaharian. At baguhin tayo sa pagiging katulad niya. Gaya na sabi niya sa John chapter 12, truly, truly I say to you, ito'y patungkol sa kanyang sarili, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. The one who loves his life loses it. And the one who hates his life in this world will keep it to eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Sa parable na ilarawan ng Panginoon dito sa tamad na servant, then the man who received the one bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Tingnan po ninyo kung paano yung nilarawan ng kanyang amo. Ito'y isang mandarambong. Di po ba? Kinukuha mga tanim na hindi niya tinanim, o hinaharvest ang hindi niya tinanim. Ganun po. Inilalarawan ba ng Panginoon ang kanyang sarili dito? Hindi po. Inilalarawan lang, gumagamit po ang Panginoon ng mga images na pangkaraniwan nila nakikita. Ang mga nagahari noon, ang mga yayaman noon, lahat ng ito ay nakarating sa kanilang mga kinalalagyan dahil nang agaw po sila ng yaman ng iba. Harvesting where they did not sow, and gathering where they did not naglagay ng mga seeds. So, ganun po sabi ng Panginoon. So, hindi po niya nilalarawan ng Panginoon ang kanyang sarili dito. Rather,
Ito po yung tinatawag na Team Makin ng The Bible Project na The How Much More. Doon sa Matthew chapter 7, ang sabi ng Panginoon, which of you, if his son asks for a bread, will give him a stone? If he asks for a fish, will give him a snake? Sinong matinong magulang na gagawa nun? Kahit na napakasama ng tao, kung siya'y magulang, hindi niya gagawin yon. Kaya sabi ng Panginoon, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, eto na, how much more your Heavenly Father will bring good gifts to you. At ganito po ang parable na to. It is, parang niyang idinidi yung how much more. Kung ang isang Panginoon o amo ay humihingi ng pananagutan sa kanyang piniling pagkatiwalaan ng yamang hindi naman niya pinaghirapan, kung gayon din dito siya ay walang karapatan, pero nangingi siya ng pananagutan, how much more ang Diyos na lumikha sa atin, nagbigay ng buhay at nagbigay ng hininga para sa ating pagpapatuloy dito sa buhay na to, at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Di ba mas siya ang mas may karapatan na tayo'y panagutin? Maaaring sa inyong kasalukuyang pamumuhay, hindi tayo nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Pero ang katotohanan, hindi tumigil ang pagiging hari ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa dulo nito, tayong lahat ay haharap sa Kanya at paiiralin ang Kanyang pagiging hari. Paano? Sa pamamagitan ng paghingi ng pananagot sa lahat ng ating ginawa at hindi ginawa. Pananagot sa kung paano natin ginamit ang lahat ng Kanyang pinagkaloob sa atin dito sa lupa. Pinagbunga ba natin o ibinaon lamang natin sa lupa? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat, kapatid na Jim. Tunay nga na ipakita na isalarawan sa atin kung bakit bahagi ng ating buhay Kristiyano ang pagiging generous, ang pagiging mapagbigay. Bakit? Sapagkat ang Diyos rin ang nagbibigay. At isang bagay rin na naipaalala sa atin, tayo po ay may pananagutan sa Diyos na maipamuhay ang buhay na nais niyang maipamuhay ng bawat Kristiyano. So sa ating tatawagin po natin ang mga bata, ang children's choir para umawit po sa atin, at sa kanilang pag-aawit po para sa atin, ang mga ushers po ay lilikumin ang ating mga handog, ang ating mga tithes and offerings. Yung mga iba ay naibigay na sa pamagitan ng online giving or sa pamagitan ng offering boxes. And sa ating paghatid ng ating mga offering sa Panginoon, nawa ito'y isang pagsuko rin ng ating sarili at sinasabi natin sa Lord, Lord, heto po ang aking puso, heto po ang aking buhay, sa inyo na po ito, naway ikatuwa ninyo ang buhay na ipinamumuhay ko. Tayo po'y dumako sa Panginoon, pakinggan po natin ang mensahe ng mga bata sa atin. Second Everything I am, every
Praise the Lord, Children's Choir. Ulitin po natin ang ating salamat sa kanila at sa mga magulang nila. Purihin ang Panginoon. Yes. Everything I do, everything I own, I give it to you. At ngayon, ang ating mga ushers ay lilikumin ang ating mga offerings. Ayan. Habang umiikot po ang ating offering, nais ko pong batiin. Meron po ba tayo dito mga first time na dumalo? At ito po ang first time ninyo mag-visit dito sa Capital City Baptist Church. Kung meron po, just wave to me. More than once na. Ayan. So, magandang umaga po sa inyo. Purihin ang Panginoon sa inyong presence. Batiin mo ang iyong kapatid, ang iyong katabi, sabihin mo, the Lord bless you sa oras na ito. Ayan. Isang mahalaga pong announcement, paalala po, meron po tayong congregational meeting sa December 8. And kung kayo'y dadalo, whether you're a member or gusto nyo lang mag-observe, you're most welcome. Hindi kayo member, pero you're most welcome to observe. Mag-sign in lang po kayo doon sa baba. Meron po tayong sign-up sheet. Si Brother Gino po ang nakamando po doon. And doon sa sign-up sheet natin, importante po yun kasi nais natin bilangin kung ilan po yung mga yung paghahandaan natin ng lunch sa araw na iyon. At ganun din ay tatanungin nyo sa akin, Pastor, ano ba ang issues doon? Ano ba yung mga agenda doon? We are going to welcome the new members. We are going to do the report. Ano po ba yung update natin sa congregation? How we are going to look forward. Napakahalaga po ng ating mga tatalakayin doon, yung mga business issues natin dito sa CCBC. At paano po ginastos ang ating mga offerings. At the same time, paano po nating, ano po ang budget na meron natin. How are we going to look forward in the near future. Tayong lahat ay tumindig para sa ating closing prayer and benediction. Oo. Thank you, Pastor Joseph. By the way, sa December 8, isa lang po yung worship service natin. Magsisimula yon na 9 o'clock hanggang 10:30, and then after 10:30, ay yun na po yung ating congregational meeting. So tandaan po ninyo yan, December 8, isa lang po. Joint worship service tayo. Let's join our hearts in prayer. Salamat, Panginoon, sa inyong mga katuruan mula sa inyong salita. Kayo po ang Diyos na naghahari. Pinagpala ninyo kami, hindi lang upang ito'y angkinin namin at sarilinin namin, kundi ito'y maibahagi namin sa iba. You have called us and you have blessed us to be a blessing and not just to own the blessings to ourselves. Father, dismiss us with that thought. Dismiss us, Lord, with that reality. Thank you for the grace of Jesus, for the generous love that He has lavished on us, that we were forgiven and we are reconciled and we could be your instrument, your channels of blessing to other people as well. And now, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the empowering presence and guidance of the Holy Spirit be upon you now and always. Amen and amen. We give you glory. We give you honor. We give you everything we are. Lifting our hearts and
sing our